Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, isang napakasarap na recipe na naman po ang ating lulutuin. Magluluto po tayo ng kalderetang itik. So ito guys, ito po galing Pampanga. Nakabili po ako ng itik, 2 piraso po, malinis na po ito. Ito po yung ating main ingredients. At para naman sa kanyang mga sangkap, ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa pagpapakulo ng ating itik, gagamit tayo ng tanglad at itong ating luya. Ito po ang mabisang pangtanggal ng lansa at amoy. Garlic, sibuyas, optional ingredients, ito po maanghang na sili. Para naman sa ating vegetable, patatas, carrots, bell pepper, tomato sauce, tomato paste, oyster sauce, soy sauce, whole peppercorn, bay leaf, annatto powder. Ito po ang pampakulay natin. Gagamit po tayo ng liver spread, rino. Ito po ang magbibigay ng linamnam at magpapasarap sa ating kalderetang itik. Para sa ating panggisa, butter at salt to taste. Gagamit din po tayo ng green peas. Pwede po kayo gumamit ng fresh. For this recipe, gagamitin natin is itong nakalagay sa lata. Okay? So, yung version po natin ngayon, ito po ay kalderetang itik na may gata. So, ang gagamitin po nating gata, ito po sa Tetra Pak. Pwede rin po kayo gumamit ng gata na fresh. Yung kakang gata na lang po ay yung inyong gamitin. Okay? So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. Mga katropa, ito na po yung ating itik na nahiwa. Hiniwa ko na ito, chinap ko na ito. Yan, depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaki ang gusto nyo pong hiwa. Ito po, katamtamang hiwa lang po ito. Pwede pang pulutan, pwede rin pong pang ulam. Okay? So ilagay po natin dito sa pressure cooker. Yan. Tanglad, luya, whole peppercorn. Yan. Tubig. Katamtamang tubig lang. And then, konting salt. Okay. Takpan po natin. Palambutin po natin itong ating bibi ng about 20 to 25 minutes. So, ang cooking time po nito, ang pagpapalambot, it will depend po kung gaano katanda yung inyong itik. After 20 minutes na hindi pa po siya malambot, you can extend po yung pagpapalambot sa kanya. Okay? So, balikan po natin ito after 25 minutes. First, before po natin ito buksan yung ating pressure cooker, ito po yung pressure valve ng ating pressure cooker. Make sure po na galaw-galawin natin yan para sumingaw. Okay. So, pag hindi na po natunog yan, tsaka po natin buksan. Okay? Para hindi po sumabog. Yan. So, tingnan natin yung ating itik. After, siguro ito, nasa 40 minutes po ito pinakuluan. Okay? So, check po natin. Kanina po, chinek ko po about mga 25 minutes. So, medyo matigas pa po siya. So, nag-additional po ako ng about 15 to 20 minutes. So, mga katropa, I think medyo malambot na po yung ating karne. Okay? Yung ating itik. So, ito na po yung tamang lambot niya. Kasi pag dinagdagan pa natin to, malalamog na po ito. So, i-drain na lang po natin ito and then reserve natin yung stock. Some stock po ito magagamit natin mamaya sa pagluto ng ating kaldereta. So mga katropa, tanggalin na po natin. Yan. Tanggalin na po natin dito sa isang lagayan.
So i-discard po natin dito yung ating luya at yung ating tanglad, okay? Itong tanglad natin na to, hindi na to natin kailangan, pati yung luya. Okay. Yung stock po nito ay i-reserve po natin kasi magagamit po natin yan mamaya. Okay, yan po yung pang sasabaw natin sa ating kaldereta. So mga katropa, magsalang na po tayo ng ating kawali and then maglagay po tayo ng kunting mantika. Yan. And then maglagay po tayo ng butter. So nalagay pa po tayo ng kunting mantika para hindi po masunog yung ating butter. Okay? And then lagay na po natin yung ating garlic. And then ilagay na po natin yung ating sibuyas. So mga katropa, ayan na po, na golden brown na po yung ating bawang at medyo nag-translucent na po yung ating sibuyas. Ilagay na po natin yung ating itik. Yan. Ilagay po natin yung ating toyo. Yan. So yung toyo, yan po yung magbibigay ng umami flavor sa kanya. And then dagdagan pa natin yan mamaya ng oyster sauce. Hintayin po natin na ma-absorb ng karne yung ating soy sauce. Maglagay na rin po tayo ng crack na peppercorn. Yan. Pag medyo natuyo na po, na-absorb na po ng ating karne yung ating toyo, pwede na po natin ilagay yung ating tomato paste. Ito po ang magbibigay ng kulay sa ating kaldereta. Yan. Ito po pinaglagaan natin kanina ng ating itik. Ilagay natin dyan. Yan. So yan na po yung magiging sauce nyan. Maglagay po tayo ng chicken broth cubes for additional umami flavor. Yan. So kayo na po ang bahalang magtansya kung gaano po karami yung inyong sauce. Sa akin po, tama na po yan kasi maglagay pa po tayo ng tomato sauce. So para po gumanda po yung kulay ng ating kaldereta, nagtunaw pa ako dito ng annatto powder. Pwede nyo rin po ito i-infuse. Pag nagigisa kayo, infuse nyo po ito sa mantika. Or kung mayroon po kayong annatto seeds, pwede nyo rin po yun i-infuse muna sa mantika. Okay? So ilagay na po natin dito. Ito po optional lang para lang po gumanda yung kulay. Yan. Tingnan nyo po mga tropa, pag mayroon po siyang annatto powder, ayan, nag-iiba po yung kulay niya, mas attractive po siya tingnan. Tomato sauce, yan. So tingnan nyo po yung itsura ng ating kalderetang itik mga katropa. Sauce pa lang po, ulam na po yan. So before po natin ito takpan, ilagay na po natin yung ating oyster sauce. Yan. Simutin natin. Wow, tingnan nyo po mga katropa, oh. Sauce pa lang. Napaka-attractive na po siya tingnan, di ba? So takpan na lang po natin yan and then i-simmer po natin yan about 10 minutes and then ilagay na po natin yung mga gulay. So after po mga 10 to 15 minutes na pagsisimmer sa ating itik, sa palagay nyo po medyo matigas pa po yung karne, pwede nyo po i-continue lang po yung pagsisimmer nyo hanggang lumambot po yung ating itik. So since ito po yung malambot na, so hindi na po natin ito patatagalin, okay? Ilagay na lang po natin yung ating mga vegetables. So before po natin ilagay yung ating patatas tsaka yung ating carrots, ihulog po muna natin yung ating siling maanghang. That is an optional ingredients. Gusto ko lang po medyo may kagat po ng konti. Ito na po yung ating pinaghalo ko na po yung ating patatas at yung ating carrots. Yan. So pwede naman pong iprito yan. Yung iba po biniprito. Sa akin po diretso na po yan. Okay.
kasi medyo matagal po mapanis pag piniprito po natin itong patatas at yung ating carrots. Yun lang naman po yung pagkakaiba. So mga katropa, after po natin na malagay yung ating patatas at ating carrots, ilagay na po natin yung ating gata. Yan, ito po ay kakang gata na po, okay? And then isimmer na lang po natin yan, okay? Hanggang sa mag-thicken at mag-reduce po yung ating sauce. So tingnan nyo po mga katropa, ang ganda po ng kulay ng ating kalderetang itik with coconut milk. So after po ng mga 10 minutes, tingnan pa natin kung luto na po yung ating patatas at carrots. Pag malambot na po yung ating patatas at ating carrots, pwede na po natin ilagay itong ating green peas. Yung green peas po natin na nasa lata, luto na po yan, malambot. So ito po ay pinapanghuli natin, okay? Para hindi po siya madurog. Yan. And then isunod na po natin yung ating liver spread. Yung ginamit ko po dito is Reno. Reno, baka naman. So ito po, isa sa pinaka-importanting ingredients. Ito po isa sa pinaka-nagpapalinamnam sa lahat po ng recipe ng kaldereta. Ito po ang hindi nawawala sa aking mga ingredients. The more po na marami kong ilalagay na liver spread, sigurado po yan malinamnam, okay? So pag nagluluto po kayo ng mga kaldereta, huwag nyo pong tipirin, dahil pag tinipid nyo po yung mga ingredients nyo, ay titipirin din po kayo sa lasa. So tingnan nyo po mga katropa, tamang-tama lang po yung lapot ng ating sauce. At panghuli, ilagay na po natin yung ating bell pepper. Pwede po gumamit ng green or red bell pepper, wala pong problema. Yan. So kunting simmer na lang po para mag-incorporate po yung nilagay natin na liver spread sa ating sauce. So mga after 5 minutes po, luto na po yan. Pwede na po natin i-serve. Yan. So bago po natin patayin, tikman po muna natin para makahabol pa po tayo pag may mga kulang pa po na lasa. Okay? Tikman natin. Perfect. Sobrang sarap ng ating kalderetang itik with coconut milk. Ito po ay lutong Kapampangan. So mga katropa, I think okay na po yan. Ready to serve na po yan. Okay. Kalderetang itik with coconut milk. Yan. Patayin na po natin yung apoy. So mga katropa, ito na po yung ating nalutong kalderetang itik with coconut milk. Yan, tingnan nyo naman mga katropa, tamang-tama lang po yung kulay, yung lapot, at yung lasa ng ating kalderetang itik. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.